mga narito ngayon. Ngayon ay dumating na tayo sa pinakamalungkot na sandali kung saan ay ito na yung huling sulyap sa ating mahal na kapatid at sa pamilya Pahardo. Tiyak na alam natin kung ano yung nararamdaman nila ngayon sapagkat ito na yung huling pagkakataon na makikita nila ang gabi na kanilang mahal sa buhay sapagkat ito ay ilalagay na sa dakong kanyang papahingahan. Subalit sa pamamagitan ng inyong pagkakanarito ngayon ay nabawasan ang kanilang kalungkutan sa ating pakikiramay. Higit sa lahat ay dahil sa pag-asa na alam nila at natutunan natin sapagkat ito ang katotohanan, ito ay nakapawi rin ng matinding sakit na nararanasan nila. Ano ba ang katotohanan ito? Yan ang gusto nating pag-usapan bago natin ilagay sa kanyang lilibingan ang ating kapatid na si Emilia Pahardo. Sa kalagayan niya ngayon, parang nagtagumpay ang kamatayan sapagkat nawala ang isang mahal natin sa buhay. Iyon ang tingin natin. Pero alam natin na ang kamatayan ay hindi ito ginawa ng Diyos, hindi ito ang paraan ng Diyos. Mismo ang kanyang anak ang nagsabi, ang diablo ng kasimula siya ang mamamatay tao. Kaya pinakilala ng kanyang anak kung sino yung kaaway, sino ang dahilan kung bakit namamatay ang tao dahil sa kanyang kasinungalingan. Yan ang nangyayari sa atin ngayon. Dahil sa nagaya niya ang ating unang magulang, nagkaroon ng kamatayan at naipasa sa atin ngayon. Pero ang tanong, nagtagumpay na nga ba siya? At ang layunin ba ng Diyos dito sa lupang ito na mabuhay ang tamang pakiramdam na talagang nasira niya? Yan ay hindi naging matagumpay ng lubusan. Bagaman sa Bible o sa Biblia, binabanggit ang kamatayan bilang kaaway ng Diyos. At yan ang huli niyang gagapiin. Ibig sabihin, maraming programa ang gagawin ng Diyos na sa pagkasauli ng paraisong lupa sa pamamagitan ng kanyang kaharian. Pero yung pinakahuli ay ang alisin ang kamatayan. Ngayon, sa Bible, isang lalaki na nahihirapan din sa buhay, sa kanyang dinanas, sa kanyang problema na mabigat, at iniisip din niya na ang problema na yon ay nanggaling sa Diyos. Kaya wala siyang magawa kundi matanggap na lang yung problema na yon. Pero nanatili pa rin siyang tapat sa Diyos. Pero sa katunayan, hindi ang Diyos ang gumawa sa kanya ng bagay na yon. Ito ay ang lingkod ng Diyos na Jehovah na si Job. At nung siya nahihirapan na, gusto na niya mamatay, ito yung tinanong niya. Nababasa natin to dito sa Job 14, talata ay 14 at 15. Tingnan natin yung tanong niya rito. Sabi niya rito, kung mamatay ang isang tao, mabubuhay pa ba siya muli? Isang tanong ito. Pero ito yung sinabi niya, sa lahat ng araw ng aking sapilitang pagtatrabaho, maghihintay ako hanggang sa dumating ang kaginawaan ko. Tatawag ka, sasagot ko. Mananabik ka sa gawa ng iyong mga kamay. Binanggit niya rito na mananabik ang Diyos na Jehovah na gawin ang gusto niya na buhayin siyang muli. Kaya para kay Job, makakaasa siya na ang kamatayan ay hindi ang wakas ng lahat ng bagay. Paano ba ito hinalintulad ng ating Panginoon Hesus ang kamatayan para mailarawan niya na huwag tayong masyadong malungkot ng lubusan. Noong ang kanyang matalik na kaibigan ay mamatay, niyaya ni Jesus yung kanyang mga alagad at sinabi niya, puntahan natin sapagkat siya'y namamahinga, gigisingin ko siya. Hindi alam ng mga alagad kung ano ba
gigisingin niya ito. Pero pinaliwanag na ating Panginoon Jesus na alam niya na patay si Lazaro. Pero ang ginamit niyang salita, kahit patay na yung isa, ay namamahinga. Ano ibig sabihin ng namamahinga o natutulog? Pwede siyang gumising at magising muli. Kaya ginamit lang ng Bible yung salitang pagtulog o namamahinga kapag ang isang tao ay namatay. Ano ibig sabihin? Hindi doon nagtatapos ang kalagayan ng buhay. Parang isang episode lang yan at may kasunod ito. At ito yung binabanggit ng Biblia na pagkabuhay muli. Kaya ang pagkabuhay na muli ay isang katotohanan itinuturo ng Biblia upang ipakita nito na hindi magtatagumpay ang dyablo sa pagnanais niya na ang mga tao ay patuloy na mamatay at hanggang doon na lang. Noong mamatay si Lazaro, tinanong din niya ang kapatid nito na babae, kay Martha. Sabi niya, nananampalataya ka ba na may pagkabuhay muli? Sumagot yung kapatid ni Lazaro, sabi niya, "Opo, Panginoon, pero sa mga huling araw." Hindi niya iniisip na pag namatay ang tao, mabubuhay ka agad ngayon. Ang alam niya, pag namatay ang tao, may pagkabuhay maguli, pero hindi karakarakan. Pero bakit ginawa ni Jesus na buhayin kagad si Lazaro? Kahit alam ni Martha na ang pagkabuhay maguli, hindi pa naman talaga sa panahon na yun. Ipinakita lang ni Jesus yung pagkabuhay maguli upang ipakita sa nananampalataya na yung kanilang pinaniniwalaan ay magiging totoo. At pinakita rin ito na yung kapangyarihan ng Diyos na Jehovah na ibibigay sa kanya ay magagamit niya para mabuhay maguli ang isang namatay. So, yun yung katotohanan ng binanggit niya. At inatasan ngayon ng Diyos na Jehovah ang ating Panginoon Jesus na gawin ito. Kaya mababasa natin dito sa Aklat ng Juan, Kabanata 5, ang talata ay 28. Huwag kayong mamangha rito dahil darating yung panahon na ang lahat ng nasa mga libingan ay makaririnig sa tinig niya at mabubuhay silang muli. So, yun yung binanggit, at mabubuhay silang muli. Ano yung binanggit? Saan sila mabubuhay? Binanggit dito sa teksto nito, yung mga nalagay sa libingan ay bubuhayin maguli. Ay saan sila bubuhayin maguli? Sige, kung galing ka sa libingan at nandito sa lupa, mabubuhay sila maguli katulad uli ng kalagayan natin sa ngayon. Kaya lang, dahil sa binanggit natin kanina, ang kamatayan, ang tanging huling kaaway na tatalunin ng Diyos kay Jehovah, marami nang mangyayari muna sa lupa sa lalo ng kaharian ng kanyang anak, ang mesiyanikong kanya, ang maaayos na. Kaya pagka naayos na ang lupang ito na isang napakaganda ng tirahan muli, hindi katulad sa ngayon, at ang namamahala na ay mismo ang kanyang anak dito sa lupa, sa kanyang bubuhayin muli ang mga namatay. Kaya yung isang pagtulog at muli kang magigising, nagpapakita ito ng isang bagong sigla, bagong lakas. At hindi na naalala noong namatay kung siya namatay bang mahabang panahon. Ang alam lang niya, nagising na siya sa isang magandang kalagayan at sa isang magandang kalusugan. Kaya yung mga mahal niya sa buhay, ay tiyak na nakaredy na rin sa panahon na yun, sapagkat kung bubuhayin siya mag-ulit, ay sino ang makakakilala sa kanya? Saan siya uuwi, di ba? Kaya kung proseso muna yon, kaya pagkatapos nun, mabubuhay na mag-ulit. Kaya pagka ang mga namatay na buhay ng mag-ulit ay sa kalooban ng Diyos at ayon sa kanyang gustong buhayin mag-ulit, no? Ito ngayon yung tinanong.
Dito mababasa natin sa unang Korinto, Kabanata 15, dito sa may huling bahagi ng 54. Sabi dito, ang kamatayan ay nilamon magpakailanman. Yung salitang nilamon o nawala, nawala ng kamatayan. Kaya ito yung tanong, kamatayan, nasaan ang iyong tagumpay? Kamatayan, nasaan ang iyong kamanda? Kapag ang mga patay ay binuhay na mag-uli, wala na yung epekto ng kamatayan. Natalo na ang kamatayan. Kaya ito yung nagpapaginhawa sa atin. Ito yung nagbibigay pag-asa sa atin na kahit namatay ang ating mahal sa buhay, kung sa atin na sinanatiling tapat na naglilingkod sa Diyos na Yehova, talagang ang katotohanan ng buhay siyang maguli, ito ay pinapagod. Sapagkat kung hindi bubuhayin ng mga patay, yun yung binanggit ng ni Apostol Pablo eh. Sabi niya, ito kasi si Apostol Pablo, isang apostol ito, na napakaraming dinanas na naging problema niya dahil sa kanyang ginawang pagsunod sa ating Panginoon Jesus. Halos na itaya niya ang buhay niya. May binanggit nga siya rito eh. Sabi niya rito, kung gaya ng ibang tao ay nakipaglaban ako sa bangis na hayop sa Efeso, hindi natin alam kung tinutukoy niya mabangis na hayop ay mga tao talaga na bumugbog at gustong pumatay sa kanya. Sabi niya rito, ano ang pakinabang ko roon? Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, ano lang ang kailangan gawin natin? Ay kumain na lang tayo at uminom. Ay magsaya na lang tayo. Yun na lang ang gawin natin. Kasi pag namatay tayo, wala naman palang pag-asa kung gano'n. Eh ano pa yung sakripisyong ginawa ko kung yun lang pala ang mangyayari pag namatay ako? Kaya si Apostol Pablo, hindi siya kumbinsido na ang gagawin natin ay wala namang kabuluhan. Uuwi lang dun sa wala. Kaya naniniwala siya at talagang sa kanyang sarili, ang kanyang pananampalataya, mayroong pagkabuhay uli. Lalo yung ating kapatid na si Sister Emilia na meron ng nahigit ilang pung taon na naglilingkod sa Diyos na Yehova. Nagbigay ng kanyang panahon na sa kanyang sakripisyo. Tapos nagkaedad siya, nagkasakit, tapos namatay. Tapos wala na. Eh kung gano'n lang ang buhay, ito yung sabi niya. Kung gano'n lang ang magiging sitwasyon, ito ang sinabi niya. Kung sa buhay lang na ito tayo, umaasa kay Kristo. Kung ito lang yung buhay sa ngayon, tapos pagkaedad mo, mamamatay ka na. At yun lang talaga ang tatanggapin mong buhay. Samantalang naglingkod ka ng matagal na panahon. Ang sabi niyo sa bandang huli, pinakakakawawa-awa tayo sa lahat ng tao. Sa halip na sana, nagsaya ka na lang, nagsakripisyo ka pa. At naglingkod ka pa sa Diyos, eh gano'n lang pala mangyayari sa iyo. Wala naman palang pag-asa. Kaya inasabi ni Apostol Pablo, pinatutunay niya talaga na totoong-totoo ang pagkabuhay mag-uli. At lalo siyang pinatibay nito sapagkat ang pantubos ay naibayad ng ating Panginoon. Kaya ngayon, sa ating nakita at narinig, kahit na yung ating kapatid at mahal sa buhay na si Emilia Fajardo ay ilalagay na doon sa kanyang ilibingan. Pero makakaasa tayo, hindi ito yung wakas nila. Darating ang panahon na muli siyang makakasama ng kanyang mga mahal sa buhay sapagkat tutuparin ng Diyos na Yehova ang kanyang pangako. Ito yung pangako niya na gusto nating nakita. Sinabi dito sa kanyang tinasulat niya dito sa aklat ng Isaias, Kabanata 25, Talata 8. Tingnan natin yung pinangako niya ito. At hayaan natin na siya ang tutupad nito. Sabi niya rito, lalamunin niya ang kamatayan magpakailanman at papahiri ng kataas-taasang Panginoong Yehova ang mga luha sa lahat ng mukha. Aalisin niya ang paghamak sa kanyang bayan mula sa buong lupa dahil si Yehova mismo
ang nagsabi nito. Kaya titiyak sa atin ng Diyos na ito, siya ang may sabi nun, na aalisin niya ang kamatayan at wala nang luluha na katulad ng nararanasan natin. At sa malapit na hinaharap, hintayin natin, pag sinabi ni Jehovah, yeah, mangyayari. Ngayon, di bago natin sa ilagay dun sa kanyang kalalagyan ng ating kapatid, pwede tayo mag-pray muna. Sa iyo, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw na may pangalang Jehovah. Kami po ay lumalapit sa iyo sapagkat tunay na kami po ay pinagkalooban mo ng pag-asa. Lalo na sa panahon ngayon na talagang bigat para sa amin ang magdala ng mga sabi. Magaman, ito ay alam namin na darating sa buhay namin, pero kahit kayo pa rin, nandun pa rin ang sakit at hirap na pwedeng naranasan ng isa na mayroong mga sabi. Subalit, alam namin naman na itong kamatayan ay hindi mo ito ito ang naglaan, kundi ito ay naging dulot lang ng kasalanan na nagawa ng aming unang magulang. Subalit ito ang gumawa rin ng paraan upang ang pantubos ibigay upang ang kamatayan ay hindi na maghari sa amin. Madali na ito at sa pamagitan ng iyong anak ng lahat ng mga ipinulong sa kamatayan ay muling palayain sa pamagitan ng pagbubuhay. Kaya isang malaking pag-asa ito sa lahat ng mga tao na nagpakita nito ng pag-asa. Subalit, sa bagaman kanina sa ganito pang kalagayan at hinihintay ito, lahat po kami inyong patnubayan at ingatan. Tulungang maging mabuti ang kalagayan ngayon at kung ano man ang mga naging papupulang ng bawat isa, patuloy kami patawarin. Kaya ang aming pong panalangin at papasalamat at papuri sa iyo, gusto ko namin ipalagay sa
Oo, mainit. Mainit. Dito. Sino nagpita? Yun ang din. Sabi natin tayo. Sabi natin. Yan, yan. Akala ko hindi sa tatabi.
Kami, hindi ginamit eh. 41 lang kami. Mas ano ba? Mas tumatis pa yun. Ay, hindi naman. Tapos naman lagi. Ay. Masarap interview. Hindi nagpapagod. Nung kayo ini-interview, wala kayo maintindihan. Ah, bakit? Yung sound. Ano sa upuan natin. Pero alam mo, ang daming masaya. Kasi ang daming Meron sila meron silang film. Naging project sila na ano. Nadalo daw sila eh. Meron sila